Good morning po. Tayo po yung mag-aral ng salita ng Diyos, the book of Ephesians chapter 5, verses 31 hanggang 33. Gaya ng sinasabi sa kasulatan, dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Ito ay isang dakilang hiwaga na aking inihahayag tungkol sa kaugnayan ni Kristo sa Iglesia. Kaya't kayong mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng inyong sarili. Mga babae, igalang naman ninyo ang inyong asawa. Biblical model of marriage. At pag-aralan na po natin yung love, courtship, and marriage. Kasi last week pinag-usapan natin ay yung patungkol po sa mga kabataan. So, siguro nagtatanong yung mga kabataan, papaano naman darating din yung panahon na kami mai-inlove, manliligaw at mag-aasawa. So, paano yun, Pastor? Mahirap bang pumasok sa buhay may asawa? Ang sagot ko po, dalawa. Mahirap po kung hindi natin nauunawaan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Pero magiging madali po kung hanggat maaga ay maunawaan natin itong mga biblical model na binabanggit ng Biblia tungkol po sa pag-aasawa. Unang-una po yung biblical model of commitment. Binabanggit po yan sa verse 31. Ano po? Na dapat po iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. So, malalim pong commitment yun. Ano po? Ibig sabihin ang lalaki, iiwan niya yung kanyang mga magulang. Kaya hindi po pwede na pag kayo papasok sa buhay, may asawa, doon kayo sisilong sa inyong magulang. Ano po? Siguro pwede ko kayo nag-uumpisa pa lamang pero hanggat maaari, sikapin po ninyo na kayo po ay bumukod. At alam niyo po, ito po yung modelo na gusto ng Biblia. Kaya dapat maunawaan natin ito. Pangalawa, yung tinatawag na biblical model of authority. Ano po? Maintindihan ninyo sa Biblia, merong pattern tayong dapat sundin. Ano po? Malinaw po na ang babae papasakop sa lalaki at ang lalaki naman ay papasakop kay Kristo. So yun po ang binabanggit ng Ephesians chapter 5 verse 23 at 1 Corinthians chapter 11 verse 3. Ngayon, pag hindi natin nauunawaan ito, minsan po ang nangunguna sa mag-asawa ay yung babae. Ano po? Kaya nangyayari na babiolate po itong model na authority na ibinigay po ng Biblia. Kaya nagiging magulo ang pagsasama. Kaya dapat po sundin natin yung pong disenyo ng Diyos para po sa mag-asawa. Ano po? At yan, mabubuo po yung totoong pagmamahala na binabanggit po sa Biblia. Na yung lalaki, mamahalin niya yung kanyang asawa, katulad ng kanyang pagmamahal sa kanyang sariling katawan. At yung babae naman, matututong magpasakop sa kanyang asawa. So, mahirap gawin yon. Sa totoo lang po, kung hindi nyo alam itong model ng authority na ibinigay po ng Biblia. Ano po? Pangatlo yung tinatawag na biblical model of love. Kaya kapansin-pansin po no, sa lalaki ang hinihingi, pagmamahal na katulad ng pagmamahal ni Kristo sa Iglesia. Yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 25. Sa babae naman, lubusang pagpapasakop at paggalang, respeto sa kanyang asawa. Again, kung hindi natin maintindihan yung pag-ibig ni Kristo, hindi natin magagawa ito. Ano po? Kasi ang nature po ng pag-ibig ng Panginoong Jesus, sacrificial. Ano po? Unselfish. Handang magsakripisyo at hindi makasarili. Kaya lagi niyong tatandaan, iba pong standard ng pag-ibig na binabanggit ng Biblia pagdating po sa mag-asawa. Yun po yung tinatawag na biblical model of love. So, tatlo po yun na lagi niyong tatandaan. Yung biblical model of commitment, biblical model of authority, and biblical model of love. Ngayon, kung masusunod natin ito, mabubuo po yung lubusang pagtitiwala sa isa't isa. Ano po? Magiging palagay po yung loob ninyo sa isa't isa at magiging isang team kayo. Ika nga meron kayong teamwork sa inyong pagsasama bilang mag-asawa. Ngayon, mabubuo rin yung tinatawag na pagpapahalaga. Ano po? Yung irirespeto mo, yung partner mo, magpapasakop ang babae sa lalaki at nandoon yung pagpapaubaya. Ano po? At mawawala yung pang-aabuso. Ano po? Kasi napakahalaga po na
pinahahalagahan natin ang ating partner sa buhay. Ano po? At may blessing po ang Lord doon. Sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 7, ang inyong mga panalangin ay hindi mahadlangan. At mabubuo rin po yung tinatawag na happiness, totoong kaligayahan sa inyong tahanan kasi pangangalagaan nyo ang bawat isa, kakalingain nyo ang bawat isa, mauunawaan ninyo kung ano yung pangangailangan ng inyong partner. At mahalaga po yan. Ano po, dapat may oras kayo sa isa't isa, laging nag-uusap kayo at hindi kayo nauubusan ng panahon sa pagkalinga sa isa't isa. So, ganun po ang gusto ng Biblia. Merong intimacy. Kaya, ang resulta niyan, ang Lord, malulugod po sa inyong pagsasama, andun yung favor niya dahil sa inyong pagkakaisa, at magiging fruitful yung inyong pagsasama. So, bibiyayaan kayo ng Lord ng anak, at lahat ng inyong pangangailangan ay ipoprovide ng Lord. So, ganun, mahalaga itong mga models na ito na binabanggit sa Biblia. Ito po yung biblical model of marriage. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito at dalangin ko sa mga taong papasok pa lamang sa buhay, may asawa, tulungan mo silang maunawaan ito. At maging doon sa mga nakikinig sa akin na meron ng asawa, ang dalangin ko, Panginoon, ipamuhay po nila ang mga katotohanan ito. Salamat, Panginoon. Salamat sa iyo pong gabay sa amin. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.